So nandito tayo sa pag-aaral ng doxology ng Romans chapter 16. Nasa part 2 po tayo ng ating pag-aaral ngayon. Katulad ng sinabi ko last week, we are taking an overview of the book of Romans. So from last week to this week, pinag-aaralan po natin yung conclusion ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans. And then next week, pag-aaralan naman natin yung tema ng aklat before we dive in doon sa ating pag-aaral ng kanyang liham sa mga taga-Roma. Hayaan nyo naman po this time, basahin ko po ang ating passage mula sa English, sa NASB. So, Romans chapter 16 verses 25. Magsisimula ako sa 25 and then hanggang 27. Ganito po ang sinasabi. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. This is the word of the Lord. Praise be to God. Nang simulan po natin ang pag-aaral ng Romans chapter 16 verses 25 to 27, tinanong po natin ang scriptures last week. What does God use to strengthen or establish His people so that they live according to the calling to obedience of faith? Sapagkat yun yung tema natin last week sa ating anniversary, call to obedience of faith. So ano ba ang ginagamit ng Diyos? Ano yung means niya, ano yung pamamaraan niya para palakasin ng kanyang bayan? Para mamuhay sila na naaayon sa scriptures, alinsunod sa scriptures. What does He use? God uses the gospel to strengthen us in the faith. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga propeta, binanggit yun ni Pablo sa Romans 16, 25 to 27. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga propeta, hinanda ng Diyos ang buong kasaysayan sa hiwaga ng iglesia at pagdating ng Panginoong Jesus. Napag-aralan natin yun. Parang 2 years tayo sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng kaligtasan. And nung pinag-aralan natin ang outline ng Old Testament, nakita natin kung paano hinanda ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng mga propeta at ng kasulatan sa pagdating ng Panginoong Jesus at yung hiwaga ng iglesia. Hindi lang yun, itong pagkakalakip ng iglesia sa kawan at kaharian ng Diyos ay naaayon sa kanyang kapasyahan at pagtatalaga mula pa sa walang hanggang nakalipas. Wala pa ang mundo, wala pa ang kalawakan, wala pa ang lahat ng mga bagay. Ang iglesia po ay nandun na sa isipan ng Diyos. Tinalaga na niya ito. Question number 2. What is God's purpose for using the gospel? What is God's purpose for using the gospel? Answer, God strengthens us in the faith because His aim for the gospel is to lead us to live obedient lives. Ang direction kung bakit tayo pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay para matuto tayong sumunod sa Kanya. So ganito ngayon ang proseso. It is God who strengthens His people. At ang ginagamit niya ay ang Ebanghelyo. Yun yung instrument or tool niya para palakasin tayo sa pananampalataya. And this gospel is the means to faith. Maririnig nga natin, di ba sinabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Faith comes from the preaching of the gospel, from hearing Christ. Doon lang tayo nagkakaroon ng pandinig. Ang pandinig na pinag-uusapan dito ay ang spiritual na abilidad para marinig ang mensahe, ang magandang balita. So, faith comes from hearing, and this ability to hear, and hearing by the word of Christ. Yun yung proseso. So, this hearing comes from the gospel. At yung
Itong hearing na ito, nagpo-produce ng faith sa ating buhay. Out of this faith comes obedience. So God strengthens us through the gospel, and from hearing the gospel, nagkakaroon tayo ng ability to hear, and from this hearing comes faith. This faith produces obedience naman. So ang dahilan ng kanyang paghayo, ayon kay Pablo, bakit siya humahayo, ay upang makita itong obedience na ito. Pinag-aralan na natin yung iba't ibang klase ng obedience ayon sa ating kalooban last week. So hindi na natin babalikan yon. Yung mga maling klase ng pagsunod, na pag-aralan natin yon at hindi na natin dadaanan ngayon. Ngayon, dito, dahil nauunawaan natin ang mga katotohanan ito, the Bible requires God's people now to respond. Dahil sinasabi ng Diyos na gumagawa siya o lumilikha siya ng panibagong mga nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Ano ngayon ang larawan ng mga nilalang na ito? What do they look like? And how do they respond? How do we respond? Hintayin natin na pag-uwi siyang nilalang ang kanyang tatay. Okay. Pagbalik niya, tingnan natin kung bago na siya. Kailangan yun. Okay. The Bible requires us to respond. Ganun ang relationship natin sa Panginoong Jesus. It requires us na tumugon. Hindi pwede yung narinig lang natin ang kanyang salita, tapos, okay na, yun na yun. At least narinig ko, feel good ako, okay na. No. It requires us to respond. Halimbawa na lang, kapag nanonood po tayo ng mga thematic ng mga movies, halimbawa, nanood tayo ng The Lord of the Rings, or The Chronicles of Narnia, o yung mga movies na mayroong monarchy, ang rule at governance. Kapag ang mga tao ay humaharap sa mga hari, hindi sila pwedeng dumiretso lang basta sa harapan. Diba? Titigil sila at some point. Hindi sila pwedeng dumiretso doon sa mismong luklukan. Anong ginagawa nila pag tumitigil sila? Dediretso sila, conscious sa kanilang sarili dahil yung bawat side ng kanilang dadaanan ay punong-puno ng mga tao pagpasok nila sa bulwagan ng hari. Conscious sila. Tapos pagdating nila, sasabihin sa kanya, hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng dumiretso. At anong gagawin nila? Nakatayo lang ba sila doon? Hindi. Ano gagawin nila? Either magpapatira pa sila sa harapan ng hari o magmamanikluhod. Ito ang panlabas na pagkilala at pagbigay respeto sa hari. Diba? Ganun ang napapanood natin. Sa scriptures, hindi sapat ang panlabas na anyo. Yun ang magiging emphasis ni Pablo. Oo, tinuturuan tayo ng obedience of faith or disobedience that comes from faith. At the same time, tinuturuan rin tayo. Dahil ito ay nanggagaling sa faith, ano ba dapat ang attitude natin pag humaharap sa Panginoon? Sino ba siya? Ano ba dapat ang kilos natin sa kanyang harapan? Anong klaseng pamumuhay ang dapat na binibigay natin sa kanya o inaalay sa kanya? Sa scriptures po, inaayos ng scriptures kung paano tayo mag-isip upang mahalin natin ng maayos ang Panginoong Diyos at ibigay natin ang nararapat sa Kanya. Ang ating panlabas na pagsamba at papuri sa Diyos ay nagmumula sa ating sa ating pagkilala sa Kanya at sa ating kalooban, sa ating pag-iisip. And that is why mahalaga na pinag-aaralan ng scriptures. Hindi pwede basta haharap ka lang sa hari, hindi mo naman kilala kung sino itong haring ito.
Hindi naman pwedeng haharap ka sa hari, hindi mo alam ang protocol kung paano kumilos sa kanyang harapan. So, tinuturuan tayo ng scriptures at nakikita natin sa gospel kung sino itong haring ito. At panalangin ko po, mga kapatid, at mga kaibigan, na sa umagang ito ay makilala po natin na ang Diyos ay mabuti. Na siya ay matuwid at mahabagin. Siya ang nagpapalakas sa atin, siya ang nag-iingat sa atin upang maging masunurin tayo hanggang sa pagbabalik ng kanyang anak na si Jesucristo. Naway pagkaloob ng Panginoon na bigyan tayo ng mga panibagong naisin upang lalo natin siyang makilala sa kanyang salita habang nabubuhay po tayo sa presensya ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Today, ang magiging question natin para sa verse 27 ng Romans 16 ay ito. After God reveals His means and purpose to strengthen His people so that we live according to the calling of obedience, to the calling to obedience of faith, simple lang, what should our response be? What should our response be? After God reveals na ito yung kanyang purpose, ito yung kanyang direksyon para mamuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin sa pagsunod sa Kanya, ano ngayon ang magiging tugon natin? Verse 27. Sinasabi ngayon ni Apostol Pablo kung ano yung kanyang objective, yung kanyang layunin. Sabi niya, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. So, mula verse 25, pagkatapos niya ibigay ang buod ng buong aklat at kasaysayan ng kaligtasan, binabalikan ngayon ni Apostol Pablo ang original subject. Sabi niya, sa simula, sa verse 25, to Him who is able to establish you. Sino to? Sino tong Him who is able to strengthen you or establish you? Sino itong nagpapalakas sa'yo sa pananampalataya? Dito sa verse 27, pinakikilala niya. Ano sabi niya? To the only wise God. Pinakikilala niya. Sino yun? Sinasabi niya, itong Diyos. Diyos lang ba? Sabi niya? Hindi. Maganda sa Tagalog. Sinasabi, Diyos lamang ang marunong sa lahat. Ganun din sa original language. To the God only wise. Siya lamang ang nakapag-isip na gumawa ng ganitong bagay. Walang iba. Siya lamang ang nakapag-isip na gumawa ng bayan na nagsisiibig sa Kanya pagkatapos siyang tanggihan ng ating unang magulang. Siya lamang. Wala pa ang lahat ng bagay, wala pa ang mundo, tinalaganan niya ang panukala ng katubusan. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verses 28 to 30, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Minsan ginagamit natin itong verse na ito para sa mga pag may pinagdadaanan tayong pagsubok at gusto natin na maintindihan ang ating pagsubok. Pero hindi yun ang pagkakagamit ni Apostol Pablo. Ang pagkakagamit ni Apostol Pablo, what are these things that work together for our good? Verse 29, sabi niya, for those whom He foreknew, at tinutukoy ni Pablo dito ay walang hanggang nakalipas. Kilala ka na ng Diyos. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Tapos verse 30, and those whom He predestined, He also called. He called them through the gospel. And those whom He called, He also justified in Christ. And those whom He justified, He also glorified. Itong glorification mangyayari in eternity future. So from eternity past to eternity future, inilatag na ng Diyos ang lahat ng bagay na magkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng Kanyang mga hinirang. Sa lahat ng nagsisiibig sa Diyos, from eternity past to eternity future, God has already determined all the good.
for you. From start to finish. Kaya nga sinasabi namin, yung mga teachers ng theology, mga pastors, we always say, all of history is God's story. All of history is God's story. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, lahat ng ating pinagdadaanan at pagdadaanan sa pananampalataya hanggang sa pagtipon natin sa new heaven and new earth, all these things are subject to God's sovereignty and governance. Siya ang nag-isip, siya ang nagplano, siya ang namamahala, siya ang nagpapatupad upang patibayin tayo sa Kanya hanggang huli. At itong exercise ng kapangyarihan at karunungan, saan natin nakita? Or specifically, kanino natin ito nakita? Sabi ni Pablo dyan, to the only wise God, through Jesus Christ. Ano kaya ibig niyang sabihin? Bakit through Jesus Christ? Bakit hindi na lang to the only wise God? Ganito yan. Ipinadala ng Ama si Jesucristo upang sa pamamagitan niya ay maging kabilang tayo sa kaharian. Paano ito pinatupad ng Diyos? Pinahayag ng Diyos ang kanyang katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat sa harapan ng Ama, kailangan maparusahan ang tao. At the same time, sa harapan din ng Ama, kailangan maibilang na matuwid ang tao. Kailangan maparusahan at kailangan maibilang siyang matuwid. Pero paano mangyayari yun? Kung ang tao ay mapaparusahan sa kanyang harapan dahil sa ating kasalanan, sino mabubuhay? Ang sabi diba, Romans 3:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay? O kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sino mabubuhay sa kanyang harapan? Meron ba? Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Requirement yun. Mababayaran ba natin yun? At the same time, nasa plano rin ng Diyos na maibilang na matuwid ng tao. Hindi tayo maaaring ibilang na matuwid sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya nga kailangan dumaan kay Jesucristo. Pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ni Jesus upang ang lahat ng nananalig sa kanya ay mapawalang sala. Buong buhay ni Jesus dito sa lupa ay para sa Ama. Sinunod niya ang Ama. Kung mayroong isang tao, at uulit-ulitin ko to, kung mayroong isang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan na nakasunod sa Diyos, si Jesus lang yon. Bilang tao, sinunod niya ang lahat, ang buong kalooban ng Ama. Hindi siya lumihis. Bagamat siya po ay natukso tulad natin, ngunit hindi po siya nagkasala. And therefore, dahil sa Kanya, tayo nananalig kay Jesus, ay mapapawalang sala. Saksi ang, sabi dyan, saksi ang kautusan at mga propeta sa kapahayagang ito sapagkat ganito ang sinasabi sa Romans chapter 3 verses 21 to 22. Now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. Saksi dito ang kautusan at pinapahayag din ito ng mga propeta. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. For there is no distinction. Walang distinction, walang Hudyo, walang Hentil sa harapan ng Diyos.
And so, ang function ng law and prophets is to point us to the coming and the work of Jesus Christ. Hindi lang yun. Bakit kailangan through Jesus Christ? Dahil tayo'y napawalang sala kay Kristo, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Tayong mga dating kaaway, nung tayo ay makasalanan, nang tayo ay hindi pa nililinis sa pamamagitan ni Yesu Kristo, nung hindi pa tayo binabago, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit ang dating mga kaaway ay naging mga kaibigan at alagad. Ang ginawa ni Kristo, pinakipag-isa tayo sa pamamagitan ng kanyang gawa. We were reconciled to God. Ano pa? Pagdating daw ng araw ng paghukom, hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi lang lahat ng tao, lahat ng lihim ng mga tao. Sabi sa Romans 2:15-16, In that day show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them on the day when, according to my gospel, sabi ni Pablo, God will judge the secrets of men. Through whom? Through Christ Jesus. Ang uupong hukom sa araw na yun ay si Jesus. Siya ang uupong dakilang hukom. Pag humarap tayo sa Diyos sa araw na yun, ang makikita nating nakaupo sa luklukan ay si Jesus. At siya ang hahatol sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat tayo haharap. Ang tanong, sa araw na yun, sino ang magsasalita para sa iyo? Para sa mga tagasunod ni Kristo. Kasi kapag pumunta ka sa isang courtroom at ang mga nanonood ng courtroom drama, hindi ka pwede basta-basta magsasalita. Kung ikaw ang nililitis, hindi ka pwedeng basta-basta magsalita doon. Kailangan may representative ka. May legal counsel ka. Hindi ka pwedeng dumiretso sa judge. Ngayon, sa araw na yun, sa araw ng paghuhukom, sino ang magsasalita para sa iyo? Maraming tao na nangangatwiran sa araw na itong panahon natin. Maraming nangangatwiran. Maraming nagmamarunong. Pero sa araw ng paghuhukom, sino ang magde-defend para sa iyo? Sino magsasalita para sa iyo? Sinong kakatawan para sa iyo? Meron ba? Maaari mo bang i-defend ang sarili mo? Kailangan meron kang representative. Ang mga tagasunod ni Kristo ay may representative. Dahil siya po ang salita ng Diyos, siya ang magsasalita para sa atin sa araw na yun. Si Kristo ang salita ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, at katuwiran ng Diyos. Siya po ang magsasalita sa lahat ng binigay sa Kanya ng Ama. Siya ang magsasalita sa lahat, para sa lahat ng hinirang sa Kanya ng Ama. Sa makatuwid, si Kristo ang tagapamagitan upang lahat ng pagpapala ng katubusan ay dumaloy sa ating mga hinirang. Kung wala si Kristo na tagapamagitan, wala po tayong katubusan. Walang kaligtasan. Kaya nga, paulit-ulit sinasabi ni Apostol Pablo, wala akong dapat na ipagyabang, kundi si Kristo lamang. And because it is God who thought, who planned, who runs everything so that the church is created, gathered together and strengthened unto obedience of faith, what should be our response to all this? Sabi ni Pablo sa verse 27, to the only wise God through Jesus Christ, be the glory forever. Be the glory forever. Habang pinag-aaralan ko itong passage na ito, I came across itong sinabi ni Stuart Briscoe, isang evangelical pastor. Pakinggan natin yung kanyang explanation
dito sa verse 27. At binibigay niya yung kanyang paliwanag sa papuring ito. At bakit natin kailangang purihin ang Diyos? Sabi niya, He is the one who intervened. His was the wisdom that devised the glorious blending of grace, mercy, and justice. It was His Son who died, and it was His power that raised Him from the dead. It was from His right hand the Spirit was dispensed, and through Him that the redeemed believer lives the life that honors the Lord and crushes Satan. Therefore, dahil lahat ng ito ay mula sa Diyos at para sa Diyos, to Him all glory rightly belongs. When we realize that the whole of salvation from start to finish is by God's wisdom and grace, there is no better response than the highest praise. Uulitin ko. When we realize that the whole of salvation from start to finish is by God's wisdom and grace, there is no better response than the highest praise. So after God reveals His means and purpose to strengthen His people so that we live according to the calling to obedience of faith, ano dapat ang ating response? What should be anong dapat natugon natin? Answer. As God's obedient ones, we are to praise Him forever. Sabi ni Pablo, be the glory forever. Walang katapusan. Walang hanggan. Magpakailanman. Be the glory forever. As God's obedient ones, we are to praise Him forever. Because of all the good that He has done. We are to praise Him because He is wise. Pinakilala siya sa atin. Pinahayag niya ang sarili niya sa atin. He is all wise. We are to praise Him because of His wondrous works. He alone has the power to strengthen His people. He alone. And we are to praise Him evermore. Walang iba ang nararapat na bigyan ng kapurihan at kalwalhatian magpakailanman. Kaya mga kapatid, ito yung beauty ng mga doxologies. Napapatingala tayo, nakikilala po natin kung sino ang Diyos. Nakikita natin ang kanyang kagandahan at nadi-display sa ating harapan ng kanyang kalwalhatian. When Paul says dito sa Romans 16:25-27, now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Anong dapat na response ng church? What should be our response? And all of God's people will say, Amen. Isa puso natin ang mga bagay na ito at luhubog natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.